liderato nila na patatagin ang ating lokal na mga industriya at protect agriculture against unfair trade practices. Ito, inapyas mo ng 15%, extend yung tariff rate hanggang over a 4.5-year period. Anong klaseng protection yan to agriculture? Iyan ang tinig ni Leonardo Montemayor, Chairman ng Federation of Free Farmers. Para naman sa mayorya ng mga Pilipino, nananatilang inflation bilang most urgent national concern batay sa pinakahuling survey ng Octa Research. Sa June 26 to July 1, tugon ang masa survey na niluhukan ng 1,200 respondents. 65% ang nagsabing ang pagkontrol sa bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang dapat na unahin ng gobyerno. Sinundan ito ng alalahanin sa pagkakaroon ng abot kayang presyo ng pagkain na mayroong 40%, aumento sa sweldo 33%, pag-ahon sa kahirapan 33% at libreng dekalidad na edukasyon 28%. Samantala, sa iba pang detalye ng balita, binalaan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kanyang mga tauhan na magpapakita ng maling pag-uugali at pag-abuso na mahaharap sa kaparusahan sa ilalim ng Zero Tolerance Policy. Sa statement, sinabi ni Marbil na walang lugar sa kanilang organisasyon ang mga tiwaling pulis, kasabay ng pagbibigay diin ng tapat ng PNP sa pagpapatupad ng batas at bawat police officers ay tumatalima sa pinakamaigpit na Code of Conduct. Noong nakaraang linggo ay 2 miyembro ng Manila Police District ang sinampahan ng criminal complaint matapos suntukin umano nila at pagbantaan ang isang traffic enforcer sa Valenzuela matapos silang sitahin dahil wala silang suot na helmet habang lula ng motorsiklo. Inaresto rin ng mga otoridad ang isa nilang kabaro dahil umano sa pagpapaputok ng baril habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kapitbahay sa Tondo, Maynila. Inanunsyo naman ng Department of Foreign Affairs na pumayag na ang Pilipinas at China na magkaroon ng kasunduan para maiwasan ang alitan sa pinagagawang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Layunin ng kasunduan na pahupayan ng tensyon matapos ang agresibong konfrontasyon ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy na nasa resupply mission sa Ayungin. Nagtakda umano magkabilang panig ng mga lituntunin at kasunduan sa shoal sa pagitan ng pagpapalitan ng diplomatic notes. Sa statement, inihayag ng DFA na nagkasundo ang Pilipinas at China na magkaroon ng provisional arrangement para sa resupply ng mga pangangailangan at rotation missions sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. TCME Network Balita, 7. Nakaapekto ngayon ang severe tropical storm Karina sa Nilagang Silangan ng Kasiguran, Aurora. Dahil dito, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ang southwest monsoon ang magdadala ng monsoon rain na manakanakang pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Gayon din sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Calamian Islands. Southwest monsoon pa rin na magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at nalalabing bahagi ng Mimaropa. TCME Network Balita, 7. Balitang Ibayong Dagat. Ito, malulungkot yung mga nasa White House ngayon, ano? Tuluyan na kasing umatras si US President Joe Biden sa muling pagtakbo sa 2024 presidential elections. Sa post ni Biden sa kanyang X account, sinabi nitong ang kanyang desisyon ay para sa pinakamahusay na interes ng kanyang partido at ng Estados Unidos. Matatanda ang mismo ng mga Democrat politicians sa kalyado ni Biden ang umiling dito na magpahinga na sa politika. Pumarap ang Pangulo sa napakaraming panawagan pagkatapos ng mahinang performance nito sa debate laban kay Republican frontrunner Donald Trump noong Hunyo. Mukhang babalik talaga si Donald Trump. Sa phone call ng isang US media network kay former President Trump matapos ang anunsyo ng presidential race dropout ni Biden, inilarawan itong kasalukuyang Pangulo bilang the worst president by far in the history of our country. Samantala, ginahayag naman ng 81 taong gulang na si Biden ng kanyang suporta kay Vice President Kamala Harris
para palitan siya bilang Democrat nominee. Balitang kalakalan. Kumpiyansa ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na maaabot pa rin ang investment target na 200 hanggang 250 billion pesos ngayong 2024. Ayon kay PEZA Director General Teresio Panga, malaki ang posibilidad na maabot ang target dahil sa inilunsad nilang big ticket projects para sa parehong local at foreign investors. Ito ay sa kabila ng 44% pagbaba ng rehistradong investment pledges sa ahensya sa unang kwarta ng taon. Sa datos ng ahensya, lumabas na mayroon lamang 45.48 billion pesos na halaga ng investments ang naaprubahan ng PEZA. Bagaman mababa, nananatiling positibo ang pagtaya ng PEZA at ilang ekonomista na mas bubuti ang lagay ng ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2024 kung saan naabot naman sa 6 hanggang 7% ang tinitignang gross domestic product growth ng Pilipinas. Balitang sports. Balita sa sports, sinatarget na ng 26 anyos na weightlifter na si John Siniza ang podium finish para sa Paris Olympics 2024. Ayon kay Siniza, gusto nitong ma-improve o araw-araw kaya't ang podium ang kanyang goal sa Olympic Games. Malaki rin ang tiwala ng presidente ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na si Monico Fuentevella kay Siniza at sa dalawa pang weightlifter na makakasama nito sa Olympiad na sina Vanessa Sarno at Elrin Ando. Ayon kay Fuentevella, maituturing na mas angat ang husay ng tatlong bagong weightlifters kaysa kay Olympic gold medalist Idilin Diaz. Talaga ba? Si Siniza ay isang two-time Southeast Asian Games silver medalist, one-time International Weightlifting Federation bronze medalist, at ang kauna-unahang male weightlifter na magre-representa sa Pilipinas sa Olympic Games simula noong 2016. Balitang kalusugan. Ang energy drink ay uri ng inuming nakapagpapalisto ng isipan at nakapagpapadagdag ng pisikal na lakas. Ayon sa isang pag-aaral ng Royal College of Psychiatrists, direktang naapektuhan ang central nervous system at cardiac muscles ng katawan. Ang CNS ay responsable sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang parte ng katawan upang mapakilos ng tama, samantalang ang cardiac muscles naman ay responsable sa pagtibok ng puso. May ginawang pag-aaral din ng University North Texas sa kung saan hindi lang pagtaas ng presyon ang epekto ng labis na pag-inom. Maaari din itong magdulot ng sakit ng ulo, pagsusuka, insomnia at stroke. Caffeine ang pangunahing sangkap ng energy drink. Nagsisilbing energy booster ito na pansamantalang nagpapalakas ng katawan at nagpapaalis